He truly opened the portals of hell to our country. Nakakaawa ang gobyerno ngayon, talagang walang kalaban-laban. Kahit tayo, we hate the government right now, but the government doesn't belong to Marcos or it belongs to us, atin yan. Kaya tama na pinupuna natin ang gobyerno kasi atin yan, di ba? Kung may, Yung ang armed tanong po ni Sir forces. Jack, kung may ginagawa po Oo. yung armed forces at mga kapulisan regarding po dito. Kasi ang lumana na Oo, yung mga Jack. MPA eh. Wala na eh, parang napaka-powerful nila ngayon eh. Kung ako mismo Yeah. naaawa na ako sa mga tao eh. Ang hirap nung tanong mo, nahihirapan si Doc Kaya Loren. nga eh, naunawaan mo ba ako, ma'am? Oo, naintindihan kita. Hindi, may ano kasi, sagot ako dyan, Jack. May sagot Inaano ko na May to sagot ni Master. Ay, nilako sa uli. Yan lang po. Ano? Hindi, totoo. Mm-mm. Maganda yung tanong mo kasi totoong may ginagawa talaga sila on the ground. Hindi na makakabalik yung mga yan. Tingin ko nakaka-recruit pa rin sila. Pero yung armed forces natin, just the other day, di ba, nagkaroon ng enkwentro na sa summer yata yon na ang dami nilang nahuli ng mga NPA, mga baril, may mga namatay, etc. di ba? So totoo meron silang ginagawa. At saka talagang hino-hold nila yung line. Pero yung armed conflict kasi, Jack, yung NPA, isang parte lang naman yun eh. Tuloy-tuloy pa rin naman yung recruitment sa Kongreso. Ang lakas nila ngayon sa Kongreso. Tapos ngayon sa international arena. Diba yung NDF naman, yung CPP, NPA, NDF, diba? Tuloy-tuloy sila yung ibang parte ng teroristang sindikato na ito. Kasi yung before si PRRD, ang hinaan nung ba't hindi natin napabagsak ang CPP is kasi tatlo yung tingin natin. Iba yung CPP, iba yung NPA, iba yung NDF. So, nakikipag-usap sila sa NDFP. No, ganun yung design ng CPP kung bakit ginawa nilang parang tatlo. Para maloko tayo, malito tayo. Pero after PRRD, alam na natin na iisa lang yan, di ba? So, yung kahinaan ngayon, parang bumabalik sa dati, yung panahon ni PRRD, na ang AFP, much to my discouragement talaga, ba't hindi nila kausapin si Bongbong Marcos? Sabihin niya na, Sir, nakikipagkaibigan kayo sa CPP, yung ginagamit niyo yan sila Franz Castro, mga CPP yan. Ba't hindi nila kausapin? Alam naman nila. Actually, tinatanong ko sila, ba't hindi niyo kausapin? Di ba? Kausapin niyo sa lahat ng magiging kaibigan nila. Ano pa? Makabayan party list pa. Ang sagot sa akin, ginagawa nila yung on the ground. So bumalik nga sa dati. Unlike nung panahon ni PRRD, sabay-sabay kami nag-work na talagang lahat tinatamaan mo. Yung nasa kongreso, bawat sektor ng lipunan. Di ba tinatanggal natin yung maskara noon? Sinasabi natin si Carlos Zarate ay CPP. Ngayon hindi nila ginagawa. Wala nagsasalita sa kanila. So bumalik sa dati. Pero with regards to yung armed struggle, Jack, meron silang ginagawa. No. Tsaka ito, Doc Lorraine, ginawa to dati ito yung ganito yung ginawa noon ni Cory Aquino na pinalakas yung mga NPA, inalagaan. So ganyan naging yan din yung ginawa ngayon ni Marcos Jr. Ang ano nga ho dito, ewan ko lang kung nabalitaan nyo ho, na may mga wala pa namang 100% na totoo ito, pero may kanya-kanya daw na grupo. May sa Pulahan ng mga NPA, may sa Dilawan, may sa Kakamping. Yun daw, may mga ganyan-ganyan tayo nababalitaan ngayon. At yun, ba kanina, ano yung sinabi? Nagdeklara sila ng ceasefire. Pero kahapon lang ay nagkaroon ng nagasik ng karahasan sa Balatan, Camarines Sur. Ang mga so ibig sabihin, ang mga NPA. So, ibig sabihin, binubudol tayo. Hindi, ang ano kasi, ang dineclare nila is 24, 25, and 31-1. 4 na araw lang. 4 na araw lang, okay. So, pero, mahirap kasi pagtiwalaan din yan. Yun nga, Master Judea, may tanong ako. Apo. Pumayag ang gobyerno sa ceasefire? Wala naman pong sinabi. Wala pong tugon ng gobyerno dito. Para sa akin lang, parang yung CPP, NPA na ang nagdidikta na gusto namin ng kapayapaan sa 24, 25 at saka 31-1. Pero so far, wala pa naman po silang sinasabi regarding doon sa alam mo, Master deklarasyon Judea? ng CPP. Alam mo, Master Judea, nung meron tayong asset sa loob ng BJMP, no?
Ang kwento niya, nung lumipad yung eroplano ni PRRD, nung kinidnap siya, yung extraordinary rendition ni PRRD ni Bongbong Marcos, di ba? Yung heinous crime na yon, yung lahat ng high-ranking na CPP, NPA sa loob ng BJMP at saka yung mga NPA na nandun, Apo. naghiyawan sila sa tuwa. Parang ang sinasabi nila, victory is at hand. Oh. Ganon ang sinabi nila. Kasi doon pa lang, Doc, makikita mo na talagang nagkakampihan talaga sila. Against na Duterte. Oo. Mm. Yes, oo. Ganun yung intindi ko sa sinabi ni Jay na yung may CPP na kaalyado ng mga pink, na mga dilaw, mga ganyan, di ba? Magkakaaway yung mga yan, magkaaway ang Akbayan at saka ang CPP. Kasi ang Akbayan ay breakaway group ng CPP Yes. yan. Pero as in fiercely magkaaway yan. So, Pero ibig- ngayon bati sila, di So ba? ibig sabihin, Yeah. Doc Lorraine, may ano nga talaga, may katotohanan din pala yun na talagang merong NPA sa mga pulahan, may NPA sa mga dilawan at pinklawan. So sa madaling salita, ang gobyerno ni Marcos Jr. ay infested na ng mga Ito maisingit ko lang, ma'am, ha? Kasi pinag-uusapan niyang BGM. iba-iba si PPMPA. Si Risa, ma'am, asan siya? Ano siya, sa Akbayan siya, di ba? Ayun. Akbayan siya. So, hindi siya miyembro ng CPP. Ah. Pero ang Akbayan, ang history niyan, dating mga CPP yan na nag-break away na hindi na sila nag-agree sa violent yung NPA, violent overthrow of government. Pero nandun pa rin yung kanilang overthrow of government, pahihinain Yes. pa din yung gobyerno. 'Di ba? So nakikita mo yung mga tabas ng utak ng mga yan, Oo. 'di ba? Parang may sakit sa utak talaga pagkausap mo kasi lalo't lalo na pag expose ka sa ibang bansa na wala silang mga ganyang baliw, 'di ba? Kita mo talagang babaliw na mga like what Risa Ontiveros did, 'di ba? Yung lagi nagpapadala sa Senado ng mga planted na witnesses niya, 'di ba? Di ba talagang sinasaktan ang Pilipino ng mga taong ito, no? Oo, So, ma'am, kasi medyo ligaw ako dito sa mga to. Pero ramdam naman ng taong bayan yung kanilang affiliation. Ito sila Llamas, doon din. meron silang common ground, 'di ba? Doon din nanggaling sila Llamas, Yeah. 'di ba? Meron gusto ko yung sinabi ni Jay kasi natin 'yon, i-explain natin 'yon. Yung genius ng CPP, yung lakas niya ay yung broad alliances niya. Lahat pinasok niyan, kahit call center, kahit ICC nakakapasok siya. No, kahit lahat kinakaibigan niyan. Sila yung humaharap sa UN at sila nagre-represent ng Pilipinas, tapos yung mga kasinungalingan nila lumalabas sa United Nations, di ba? Yes. Kahit humaharap kami nun sa UN, government na ng Pilipinas yung humaharap, tapos high level na delegation, mga secretaries, etc., ang paniniwalaan nila yung mga CPP. So, kasi inalagaan nila yon 50 plus years na talagang ginapang nila yon. What for? Di ba recently si Nery Colmenares meron siyang award from the University of Melbourne? Si Nery Colmenares ay CPP yan, operatiba yan, tigas yan, top recruiter yan, di ba? Bakit? Ba't nila nagagawa yun? Because nga of their infiltration. Yung sinasabi ni Jay, nakikita niya lahat sila. Yes, pag tinignan mo ang administrasyon ni Marcos ngayon, nakakangilabot. Kasi kilala namin sila. Ang dami nila dyan. Mga CPP, mga USEC, ASEC directors, ang nagpapalakad ng gobyerno, marami, komunista, CPP, NPA, NDF. Yan ang ginawa ni Bongbong Marcos. He truly opened the portals of hell to our country. So I think that's the reason why na nagkakaganito ang bansa natin, ang gulo-gulo. Wala Yes. nang parang wala nang direction, Doc eh. Wala nang direction yung bansa Yes. natin dahil Yeah. parang hindi naman natin masasabi na lahat sila ay guguluhin ng Pilipinas. Kahit papaano, mayroon naman dyan na mga matitino pa. Kaya lang ang problema, gagawa ka ng matino tapos sisirain ng mga kasama mo rin lang kasi ayaw nila na magsaksid ang gobyerno. Parang ganun. Tama ba, Yes, Doc? correct. Master Judea, na bullseye mo talaga kasi napakarami, the vast majority of our public servants are faithful and true. Mga kaibigan ko yan, kilala ko sila. Kaso,
hindi naman sila nasa leadership position, or Yes. pag nasa leadership position sila, nasasapawan sila, 'di ba? So nakakaawa ang gobyerno ngayon, talagang walang kalaban-laban. Kahit tayo, we hate the government right now, but the government doesn't belong to Marcos, or it belongs to us, atin yan. Kaya tama na pinupuna natin ang gobyerno kasi atin yan, 'di ba?